Yun, and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. Sunday half day, day of die. So, mga kalapida, magandang hapon po. Welcome sa isa na namang reaction natin. Ang re-reaction na natin ay mag-aaral tayo. Okay, para maging maingat. Yung mga patama na pahayag ba ay libelous na. So, ating aalamin para at least aware tayo sa mga sinasabi natin para iwas sa cyber libel, di ba? Okay? O kaya libel mismo. So, alam naman natin na krimen yan eh. So, pakinggan natin mga abogado rito, si Attorney Tolentino. Siyempre, ito yung abogado ng SMNI, di ba? Ito yung umattend ng house hearing. Okay? So, pakinggan natin ha. Para ingat-ingat tayo ha. Paano naman kay Mark kung ang statement puro patama lang? Oh, yun. Walang tumbok. Yun yung tanong. Patama lang yung issue. Walang tinutumbok na tao. Pero hulaan natin ha. Depende kung yung patama natutukoy siguro, di ba? Okay, pakinggan natin. Kung patama lang, may tao dyan na amoy kilikili, may tao dyan na bobo, hindi alam ang ginagawa niya. Sino doon? Oh, yun. May ganong klaseng patama. Pero may patama na kahit alam mong patamaan, kilala na kung sino yung pinatatamaan. Meron kasing ganon di ba? Tuloy. Hello. Ngayon, yung first question po natin, Kuya Mark, paano magiging guilty ng libel at paano ito mapapatunayan? Ang libel, Lala, ito yung tinatawag na paninirang puri, but there are requirements bago ka madimanda ng libel. Number one requirement of libel, there must be an allegation of a discreditable acts or conditions. Ibig sabihin, naninira ka, allegations. Gumagawa ka ng story na of the discreditable acts or condition. Make sure that your story, if it is discreditable, Yung mga ganyan libel kaya, halimbawa, hindi ko alam kung sa mga magkakapit-bahay lang nagsisiraan kung anong tawag dun eh. Kung papasok din yan sa libel o slander o ewan. Pakinggan nga natin. Tuloy. kahiya or nakahiya ng pangalan, kailangan ganun yun. Allegation of a discreditable acts or condition. Second, of course, there must be publication. Kasi kung wala publication, there's no libel. And third, Okay, so may publication pala dapat para libel. Parang yung nangyari dito sa amin siguro, ito libelous. Kasi halimbawa, may nangutang sa karinderya. Sinabi babayaran ng sahod. Nag-a-update naman yung nangutang kasi wala pang sahod. Ang ginawa nung nagpautang pinost sa Facebook page. Tapos, although hindi pinangalanan, pero tukoy kung sino. Tukoy kung sino, tapos may mga piniem. Tapos, syempre, dahil may mga piniem, mas lalong lumabas sa comment section yung napangalanan kung sino yung sino yung nangutang na yun. So, yun, malamang yun, pasok sa libel kasi may publication Tuloy. identity of the person defamed. Kasi kung nagpaparinig ka lang, hindi pwede maging libel yan. Kailangan identity of the person defamed. Oh, yung pinost pala para manlinaw tayo estapador, masamang ugali, kilala na yan sa ganyang attitude. Yun yung mga pinagsasabing dun sa post. Kaya tingin ko libelous nga. Okay? Dahil pinost tuloy. Hindi naman kailangan ipangalan o pangalanan as long as ma-identified mo yung person defamed. And of course, yung ayun. 'Di ba? Tama tayo doon, 'di ba? Hindi naman kailangan palang pangalanan, pero identifiable yung tao. 'Di ba? So, yun yung mga doon, yun yung mga babasihan natin doon. Pagka halimbawa magpapatama tayo or may patatamaan tayo, yung pinatatamaan natin identifiable. Halimbawa, tayo patatamaan natin kunwari si Rapi Tulfo. May isang senador sa may isang senador na ang lakas mag-grandstanding. Identifiable na ba yun? Oo. Matik yun, di ba? Identifiable na kung sino yung senador na yun, di ba?
So, pwede bang libelous yung ganon? Hindi naman siguro papasok sa libel yung salitang grandstanding kasi unang-una, nasa position siya. 'Di ba? At sinisita yung gawa bilang senador. Okay? So, okay. Tuloy tayo doon. The existence of malice. It should be malicious. So, Ayun. yun ang mga requirement. But ang pinakamabigat na requirement dyan, yung identity of the person defamed and yung publication. Kasi minsan, malidismiss ang kaso kasi hindi pala na-publish yung mga paninira. Or second, kahit na-publish yan, hindi properly identified yung biktima. So, malidismiss ang libel. Ganun ba, Kuya Mark? Siyempre, Ganun ba, pag Kuya mga Mark? ganung, Kuya Mark, paano ba masatisfy yung elements sa publication and identification? At pag sinabi pong i-publish, yung Facebook ba sapat na para maging ma-publish yung Yes, sinasabing but different case yan. Cyber Cyber libel yun. Ah, Yun. Cyber libel pumasok yung kinikwento ko sa inyo. Okay? Kasi Facebook tuloy. What we are talking here now is not cyber libel. Ang pinag-usapan natin ngayon Libel. is about an ordinary libel. Ordinary libel, we say ordinary libel, gumagawa ka sa newspaper. Ordinary libel yan. Yung tinatawag na radio, TV, basta hindi kasama ang internet, ordinary libel. But kung kasama ng internet, cyber libel na yan. Yung Okay. publication na requirement kasi MJ, kailangan nabasa ang statement sa third party. Hindi kailangan nabasa ni Yung pala yung kaso ni Raffy Tulfo, libel. Kasi sa Abante, ewan ko kung anong dyaryo yun. Kayo nang bahala comment kung anong dyaryo yun. So yung pala yung, dun pala convicted si Raffy Tulfo ng libel, doon dahil sa pagsulat. 'Di ba? Kasi as a journalist or basta nagsusulat sila sa sa dyaryo So doon pala siya na-convict. So libel pala, hindi siya cyber libel. Okay? Para malinaw So alam na natin na ewan ko lang si Erwin Tulfo kung yung conviction niya is kung sa TV naman or sa news or sa sulat din, 'di ba? Kasi ang alam lang natin yung kay Raffy Tulfo na na may decision na convicted siya ng libel is yung sa pagsusulat, okay? Nalathala sa dyaryo. Tuloy. person defamed or yung biktima. Hindi kailangan mabasa ni biktima. As long as nabasa ni third party, ibig sabihin third party, hindi involved sa conversation. Example, So kahit hindi pala yun yung nakabasa, ang nakabasa is kaibigan nung pinatamaan or nung nilibel, 'di ba? usap tayong dalawa, MJ, nag-usap tayong dalawa, hindi libelous yun. Kung nag-away tayong dalawa, sisiraan kita, tapos tayong dalawa na nag-usap, hindi libel yan. Pero yung pinag-usapan natin, narinig or nabasa May publication. ng third party, yun ang tinatawag na publication. Yun pala yun. Hindi kailangan nakapublish Sorry sa internet, naman. nakapublish sa TV, as long as nabasa ng third party, libel yan. Yun ibig sabihin ng libel. For example, gumagawa ko ng sulat, pinadala ko ni MJ, tapos pinablish ni MJ, pinakita niya sa ibang tao, publication yan. Kasi publication, nabasa ng third party, meaning not involved in the conversation. Yung iba kasi parang nagpo-post lang tapos titignan yung likes, 2 likes lang naman, wag na nating kasuhan. So ibig sabihin 2 or 1 or more parties. Hindi kailangan na maraming likes or maraming share as long as Tandaan nyo, hindi daw kailangan maraming views. Huwag naman kayo maingay. Tahimik nga. Hindi nga ako pinapansin tapos mag-iingay kayo dyan. Tuloy. nabasa ng third party. Kasi third party, yung hindi Wala pong third party. Sila lang bahala doon. involved sa conversation. Third party, hindi involved, nakisausaw lang, nakimarites lang, yun ang tinatawag na publication. Ito ang tinatawag na identity of the person defamed. Hindi kailangan nakapangalan na Juan de la Cruz. Hindi kailangan nakapangalan ganun. As long as properly identified. For example, sinasabi mo, yung pinakamaganda dito sa SMNI, ang daming maganda dito. So, hindi properly identifiable. Magandang kalooban din. Oh, from the word maganda. General statement yan. Pwede maganda physically or magandang kalooban. Yan. Then sabi, maganda sa SMNI, ang dami ng maganda dito. Oh, magandang kalooban and also physically. So hindi mo masabi na sino yun. So kailangan properly identified. For example, yung Miss Makati of 2023. Yun, properly identified. Hindi kailangan nakapangalan. As long as properly identified yung tao na yan, kung sino yung tao na yan, Miss Makati of 2023. Oh, siya yun. Isang tao lang Identified na yan. yan. So it means properly identifiable. Hindi kailangan nakapangalan as long as ma-identify mo yung tao na yan. For example, yung barangay captain ng Poblasyon 1 ng Isabela City. Oh, yan. Isang tao lang yan. So properly identified. Hindi kailangan na nakapangalang Pero hindi sinabi yung taon. Hindi pa rin properly identified.
Yung barangay captain, nung sinabi niya, ganyan. Pero hindi sinabi ko anong taon umupo. So, hindi pa rin identifiable. Pwedeng umupo nung panahon ng hapon. Di ba? Di ba? So, yung mga ganun, siguro dapat kung kasama yung taon yun, ma-identify yun. Tuloy. Juan de la Cruz, kahit hindi nakapangalan, as long as properly identifiable, pasok sa requirement na identity of the person defamed. Paano naman kayo, Mark, kung ang statement puro patama lang? Oh, yun, Ito yun. na tayo. Walang Patama. tumbok. Kung nga patama lang, for example, may mga tao dyan na amoy kilikili. Yeah. Amoy kilikili yung tao na yan, yung mga ganyan. For example, ganyan ha. So, sino dun? Sino ang amoy kilikili? Wala. Hindi mo alam. Kasi kailangan properly identifiable ang person defamed. Kasi properly identifiable, number one, nakapangalan. Or not necessarily nakapangalan, basta at least identified kung sinong tao na yan. Sinasabi ko, si Miss Makati of 2023. Or, for example, yung chairman ng Barangay Poblasyon 1 of Isabela City. Kung ganun, properly identifiable. Hindi kailangan nakapangalan. Pero kung patama lang, may tao dyan na amoy kilikili, may tao dyan na bobo, hindi alam ang ginagawa niya. Sino dun? Hindi siya. Meron kasing mga patama talaga na ang galing talagang sa pool. Tamang-tama no? Kaya alam ka agad kahit patama lang tuloy. Hindi siya pasok sa requirement na properly identifiable. Kailan naman po magiging ang katotohanan ay magiging depensa ng libel? Maging depensa ang katotohanan if in the performance of your moral legal duty. For example, in the exercise Eto na. of your freedom of expression. Sinasabi mo ang katotohanan in the exercise of freedom of press, freedom of expression, in the exercise of your legal, moral, and social duty. Yan. Katotohanan can be a good defense. Or second, So, ibig sabihin, kaya nga yung mga journalist din, pwede nilang depensahan yun, di ba? Kaya lang, meron talagang tao na nako-convict ng libel, may malicious intent kasi yun, di ba? Pero kung halimbawa, kaya mong depensahan dahil totoo naman yung sinasabi mo at nababakapan mo ng yun nga, yung katotohanan na sinasabi, pwedeng maging depensa yun sa libel. Diba? At walang mali siya. fair reporting. Nag-report ka lang in good faith. No commentaries, no remarks in the official functions of the government officials. For example, ganun. Katotohanan is a good defense. So ibig sabihin, the word katotohanan can be a defense in libel. If that libel Ito, totoo. Katotohanan. Yung commentary at reaction video is katotohanan, di ba? So, pwede bang mag-depensa yan? Okay. Pwede rin siguro, no? if that statement is in the exercise of your freedom of press, freedom of expression. Yun. Alright, Kuya Mark, may tanong si Nardo Kaintik. Atty. Mark, ang pangungutya ba o pambubuli sa harap ng ibang tao ay may puta. tuturing na libelous? Magiging libelous yan kasi pambubuli is parang tinatawag, is still an allegation of a discreditable acts or condition. But hindi lang allegation of a discreditable acts or condition. Kailangan ma-comply mo yung pangalawang requirement, publication. Kasi publication, alam ng third party. Kung kayong dalawa lang Kaya pala no? Kaya pala basta. Kaya pala may bagong kaso na papasok sa sa Meloya, sa Team Ampalaya versus sa team team nila attorney, di ba? Tuloy. nag-aaway, binubuli mo yung Ano kaibigan. bang tawag sa team nila nila Kayo? Basta may tawag sila dun hindi ko alam kung ano. Kayong dalawa lang nagbulihan dyan. Hindi libel yan kasi requirement ng libel, it must be published. Kasi published, nabasa ng third party yung pabubuli mo. And it should be properly identifiable to be considered as libel. Alright, Kuya Mark, yung actual malis, ano po ba yan at gaano kabigat yan sa kasong libel? Requirement kasi in libel, MJ, alala, yung requirement ng libel, there must be malice. Malice siya. Yung malice kasi is presumed in law. If you make a discreditable act or condition, it is presumed that that is malicious. Presumption lang na it is malicious. Pero kung gumagawa ka ng statement against a public official, in the performance of their duty as a public official, kailangan i-prove mo na malicious yan. Kasi kung hindi ma-prove na malicious yung sinasabi mo, ma-dismiss ang kasong libel. Yun, nag-gets yan. So, hindi, ikaw yung demanda, ikaw ba yung magpo-prove? Kung ikaw yung na-demanda ng cyber libel, di ba? Or libel, ikaw ba yung magpo-prove, di ba? Magpo-prove muna yung nagdemanda sa'yo. Didepensa ka ngayon. Tama ba? Forget Pakinggan ang natin. presumption of that the statement is malicious only dismiss ang kaso.
kailangan ka ng statement against a public official in the performance of their duty as a public official, kailangan i-prove mo na malicious yan. Kasi kung hindi ma-prove na malicious yung sinasabi mo, ma-dismiss ang kasong libel. Don't forget ha, ang Tama. presumption So, of magpo-prove yung nagdemanda nga. Pag hindi na-prove, dismiss nga. Tama. that the statement is malicious, only the statement that is an ordinary statement. Pero pag statement mo is refers to public interest, refers to a public official in the performance of their duty as a public official, hindi, ang malice is not presumed, therefore, it must be proven. Yan. So, maraming salamat at may natutunan tayo. 'Di ba? So, ipapublish natin 'to ngayon pero wala tayong patatamaan. Dahil pag tinamaan sila, taob. Kita mo, pati yung salitang taob ngayon, mainit. 'Di ba? Nakakapaso. Psst. So, yun mga kalapida, may natutunan tayo dito sa mga patama, sa libel, cyber libel, kahit papano, 'di ba? Narinig natin. So, alam natin kung paano tayo magiging maingat pagka nagko-commentary tayo. Pero ako, tangina pa rin nila. 'Di ba? Ganun lang. Alam naman, mahirap tanggalin eh, 'di ba? Kung ano yung nararamdaman mo, magpakatotoo ka lang. So, yun lang yun sa akin. Pero kung halimbawa, nakitaan nila na, may foul na nangyayari, alam naman nila, pwede naman nila ang warningan, 'di ba? Pero kung halimbawa gusto talaga nila ang tuluyan, di so be it. Okay? So ngayon mga kalapida, maraming salamat. Hit the notification bell, subscribe, and mga kalapida, yun like lang. Okay? Maraming salamat po and stop recording.